Nako, ramdam na natin ang matinding ulan. At habang ang ilang kalsada sa Metro Manila ay nagiging ilog na dahil sa baha, may isang lugar naman na parang may sariling cheat code laban sa flooding. Ito ay ang BGC, Bonifacio Global City. Bakit hindi sila binabaha? Kasi mataas yung lugar ng BGC kaya hindi sila binabaha. Unahin muna natin ang common theory na kaya daw hindi binabaha ang BGC ay kasi elevated siya o mataas yung lugar niya. Well, may katotohanan ito. Ang BGC ay nasa relatively higher part of Metro Manila kumpara sa maraming low-lying areas. Ang BGC nga ay nasa around 30 meters above sea level kaya malaking advantage ito. Kasi sa baha, ang basic rule, water flows downward. Pero hindi sapat ang pagiging mataas. Kahit mataas kasi yung lugar mo, kung pangit ang drainage, kung barado ang kanal, babahain ka pa rin. Meron naman daw tunnel dyan sa ilalim ng BGC. Ang isa sa mga secret weapon ng BGC against flooding ay nasa ilalim ng Burgos Circle. May dambuhalang underground water detention tank dito. Gaano kalaki? Around 12 meters deep. Parang apat na palapag na gusali na yan na nasa ilalim ng lupa. At kaya nitong mag-imbak ng around 22,000 cubic meters of storm water. Para mas ma-imagine mo, that is around 22 million na litro ng tubig or roughly 8 Olympic-sized swimming pools. Opo, habang tayo nag-aabang kung papasok na ba ang baha sa gate, ang BGC may underground timba na pangmayaman. Well, paano nga ba gumagana ito? Ganito lang siya kasimple. Kapag malakas ang ulan, imbis na manatili ang tubig sa kalsada, dinadala ito ng drainage system papunta sa detention tank. Parang holding area ba? Hindi agad binubuhos lahat palabas. Iniipon muna. Kapag humupa ng ulan, saka dahan-dahang pinapalabas ang tubig papunta sa nearby creeks. And then, saka ito mapupunta sa Pasig River, then eventually sa Manila Bay. Ang tawag dito, detain and release. You-hold muna ang tubig and then papakawalan later. Galing, no? Dito papasok ang masakit na comparison. Ang BGC hindi kasi sa ordinary public district. Privately developed and master planned ang lugar na ito. Hindi gobyerno ang may-ari. Ibig sabihin, sa simula pa lang ng paggawa ng district na ito, pinag-isipan na ang roads, drainage, at flood control system. Uulitin ko po, private. Pero sa ibang lugar sa Metro Manila, gobyerno ang may hawak, which is alam nyo na, mas maraming baradong kanal, mas konti ang open space. Tapos yung flood control projects, kinukura pa. Kaya habang sa BGC, ang tubig ay may underground tank, sa ibang barangay, ang tubig diretso sa sala. Diyan mo makikita ang contrast. Private planning versus public neglect. Hay nako, sabay-sabay na lang talaga tayong mapasana all. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.